Isang buwan nang nakalipas matapos ang gabing iyon sa pagitan ni na Dr. Lynn Abarintos, Dr. Lia Buenbiahe, Arnolfo Alcantara, at Professor Artemio Domingo. Nakabalik na sina Dr. Lynn at Lia sa ospital na kanilang pinaglilingkuran. Si Professor Artemio Domingo ay nakabalik na rin sa pamantasan na pinagtuturoan at nagpatuloy sa kanyang mga pananaliksik sa larangan ng medisinang nuklear. At si Arnolfo Alcantara naman ay nakabalik na sa kanyang matayog na opisina sa Financial District ng Makati City. Subalit hindi doon naputol ang kani-kanilang obsesyon. Si Lia ay nagpatuloy sa kanyang pagtatangi sa batang profesor. Gamit ang impluwensya ng pamilya, nagtatag si Lia ng mga bitag upang masulo ang mailap na puso ng binata. Halos gabi-gabi ay tumatawag siya sa telepono sa bahay ng profesor. Nagpalipat siya ng ospital na pinaglilingkuran kung saan magiging masigit na malapit siya sa binata. Isinumpa niya sa sarili na walang ibang lalaki na hahangarin niyang makasama habang buhay, kundi si Professor Artemio Domingo lamang. "Daddy, busy ka ba?" Malambing na sabi ng dalagang doktora sa ama na noon ay nagbabasa ng dyaryo sa harap ng kanilang Teresa. Si Gobernador Arturo Buenbiahe ay nasa huling termino sa pagiging punong ehekutibo ng lalawigan ng Sorsogon sa Kabikulan. At ito ay nakatakdang tumakbo bilang kongresista uli ng unang distrito sa kanilang lugar. Napatingin ang gobernador sa papalapit na kaisa-isang anak na doktora at nakakunot ang noon na tumugon. Mukhang maimportante kang hihilingin na, doktora. Mukhang kinakabahan ako ah." May himig panunodyo na sabi nito at tinanggap ang banay na dampi ng ngalabi ng anak sa kanyang pisngi nang nakalapit na ito sa kanya. Umupo ang dalagang doktor sa silya na di kalayuan sa ama. "Naisip ko lang, daddy, na malapit na ang eleksyon." Ibiniti nito ang sinasabi at tinitigan ang amang gobernador. "Alam kong tatakbo ka bilang congressman at tiyak naman ang panalo mo." Dugtong pa nito. Natuwa ang kaharap sa narinig. Subalit nagtataka ito kung ano ang relasyon ng eleksyon sa nais ng doktorang anak na sinasabi ngayon nito. "Plansado na yon, iha. Wala namang mga ngahas na lumaban sa daddy mo sa pwestong ito sa darating na eleksyon." Sabi ng gobernador na tila pagmamalaki sa kaharap na anak. "Kaya nga, daddy, naisip ko lang, bakit di ka mag-sponsor ng pag-aaral sa pagkadalubhasa sa ibang bansa ng ilang mga siruhanong katulad ko?" Naisip ni Lia si Prof. Tim Domingo. Ito ay isang paraan upang masulong niya sa ibang bansa ang binata. Pag nabigyan ng scholarship ito, siya rin ay magpapakadalubhasa sa ibang bansa at mailalayo niya ito kay Dr. Lynn Abarintos at titiyakin niya na mahulog sa kanyang alindog ang sinasambang batang profesor. Ngunit hindi alam ni Lia na ang nakatakda ay nakatakda. Si Dr. Lynn Abarintos ang nakatakdang maging ina ng unang binhi. At ang pag-ibig na nag-ugat sa symposium na dinaluhan nila ay unti-unti nang umusbong at nag-ugat sa pagitan ni Dr. Lynn Abarintos at Prof. Artemio Domingo. Mabilis na tinugpan ng mga paa ni Dr. Lynn Abarintos ang mahabang pasilyo. Nagmamadali siyang marating ang labi ng ospital. Parang nasasabik siya. Subalit natatakot na muling makita at makaharap ang binatang profesor. Ayaw niyang mahalata nito na excited siyang muli itong makaharap pagkatapos ng ginanap na symposium sa Sorsogon City. Matagal ang sandaling ginugol niya sa CR ng ospital upang ayusin ang kanyang sarili. Tumawag ang binata kani-kanina lang at nagsabing paparating na ito sa ospital na pinaglilingkuran ng dalaga. Naisip niya na sana ay hindi nahalata nito ang pananabik sa kanyang tinig habang kausap niya ito sa telepono kanina.
Pinilit niyang maging kasuwal ang dating ng tono ng kanyang boses. Kahit pa talagang na-miss ng dalagang doktora ang kinasasabikang batang profesor. At nang makarating na siya sa labi ng ospital, kinakabahang inapuhap niya ng tingin ang mga tao na nakaupo sa labi. Kahit ihalo sa masigit na maraming mga kolumpo ng tao, tila may kakayahang ihiwalay sa karamihan ang itinatangi ng pusong nagmamahal. Sa maraming mga nakatipon ng mga pasyente at mga bisita ng ospital, hinanap at natagpuan ng kanyang paningin ang binatang itinatangi. Nadama ng dalagang doktora ang pagbilis ng sigdo sa kanyang dibdib nang magtama ang kanilang mga mata ng binatang profesor. At batid ni Lynn, ito ang sinasabi nilang pag-ibig. "Kanina ka pa?" Narinig ni Lynn ang sariling sinasabi sa binata nang agad itong lumapit nang sumungaw siya sa bukana ng labi ng ospital. "Kararating ko lang," narinig niyang sabi nito. At muli, nadama niyang tulad sa hardin ng hotel sa Sorsogon City. Naramdaman niya na tila siya nababato-balani ng titig ng kaharap. Tila nalulunod siya sa tuwa na muling makaharap ito. Nagkatitigan silang dalawa. Matagal, parang sila lang ang nasa labi ng hotel. Parang ang mga oras na iyon ay itinakda para lamang uminog sa pagitan nila. "Hanggang anong oras ang duty mo?" Yung baritonong tinig ng binatang profesor ang pumuko sa saglit na parang pagkatulala ni Lynn. Sa kanya naramdamang naroon sila sa labi ng ospital at maraming pasyente sa kanilang paligid. "Hihintayin mo ba ako pag uwi mamaya?" Narinig niyang bula sa labi niya. Pakiramdam ni Lynn, sobra naman ang bodily reaction niya ngayong nasa harap niya ang makisig na batang profesor. Parang nagiinit ang kanyang pakiramdam sa titig nito. Parang kung yayakapin siya at hahagkan sa oras ding ito ng binata, hindi siya tatanggi. Kasi yun din ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang yakapin at damhin ang init na nagmumula sa matipunong bisig ng kaharap. "Doktora!" Muling pinuko ng tinig ng kanyang kaharap ang saglit na kanyang pagmumuni-muni. Bigla siyang pinihit ni Tim para iiwas doon sa mabilis na sumulpot na wheelchair na tulak-tulak ng isang ospital at tindan papunta sa ER ng ospital. Nang parang matutumba siya, naramdaman ni Lynn ang mabilis na maagap na pagsapo ng batang profesor sa kanyang biwang. Saglit siyang napayakap dito, subalit maagap siyang kumalas. Naghabol lang kanyang hininga. Kay bilis ng palpitation ng puso niya, naisip niya, at gusto niyang maasiwa sa sarili niya. Bakit may pinukaw na init sa ibaba ng puso niya ang saglit na pagkakahawak ng binatang profesor sa kanyang biwang? Kisap mata lang yon, pero parang nagmarka sa buong katauhan niya. Nagkatitigan sila. Titig na tanging ang mga mata nila ang nag-uusap. Pero bakit ang mga puso nila ang masaya? "Susunduin mo ba ako mamaya?" Ulit ni Lynn doon sa unang tanong niya sa kausap. Matagal silang naglalakad sa pasilyo. May kalahating oras siyang magugol para sa break time. "Oo, sana kung pwede at walang susundo sa'yo." Ilang ulit pa na naganap yung pagpunta-punta at pagsundo-sundo ni Tim kay Lynn sa ospital bago niya nakamit ang pag-uo ng dalagang doktora sa kanyang panliligaw. Sadyang itinuon ng dalaga na sagutin ang pamimituho ng binata sa birthday nito. Nakaupo sila sa isang sulok ng matulaing Kawakawa Hills sa bulubundukin ng Ligaw Albay. Tanaw nila ang iba-ibang puno at halaman sa ibaba nito. Masarap sa pandama ang sariwang simoy ng hangin. Subalit, mas masarap sa pandama na nakapiling niya ang lalaking ito na gumising sa kanyang matagal na naidlip na puso. Araw ng pagsilang ni Lynn, 26 years old na siya. September 26, yun ang pitsa ng kanyang kapanganakan.
At sa araw na ito ibinigay niya sa binatang profesor ang kanyang pag-uusay inihuhulog nitong pag-ibig. Talaga, Lane? Parang paniniyak ng binata. Tumango siya. Itinapon niya ang kanyang paningin sa dakong ibaba ng burol. Parang ayaw niyang masalubong ang tingin ng binatang katipan na niya ngayon. Parang napapaso siya kapag tinititigan nito. Subalit maagap ang binatang profesor. Inakbayan siya. Ibinaling ang kanyang mukha sa mukha nito. Pumikit siya ng apuhapin nito ang kanyang mga labi. May bagyang nginigba ang kanyang mga labi nang sumaya dito ang mainit na labi ng katipan. Ito yung unang halik niya. Hindi niya alam kung paano. Subalit hindi na siya bata. Sa buong taon ng kanyang pag-aaral mula noong kamusmusan sa elementarya at sa mga kamulatan sa high school at sa mga pagtuklas sa mga taong ginugol niya sa pre-med at hanggang makatapos siya sa kurso sa medisina, nakakanood rin siya ng mga adult-oriented na films at videos. Pero hindi siya naantig sa mga ito. Di tulad ng pagkakaantig niya sa sandaling ito, sa init na idinudulot ng labi ng binatang itinatangi. Nagpaobaya siya. Ibinuka niya ang malambot at mamasa-masa niyang mga labi. Naramdaman niya ang banayad na paglabas-pasok ng dila ng binata sa kanyang bahagyang nakabuka na bibig. Salitang sinisipsip nito ang kanyang mga labi at ipinapasok ang dila nito na parang inaapuha pang kanyang dila. Napakapit siya sa likuran ng binata. Naramdaman na lang niya na nakalatag na ang kanyang likod sa nakalatag na jacket ng binata na kanina lang ay kanilang inoopuan. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Natatakot siya baka may ibang tao sa paligid at makita sila sa kanilang pag-uulayaw. Bigla siyang kumula sa pagkakayakap nito at umayos ng pagkakaupo. Pero sumandal siya sa dibdib ng binata. At naramdaman niya ang mabilis na tibok ng dibdib nito na tila ba naghahabol pa ito ng hininga. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga titig. "Sorry," sabi ng kayakap. Pero kinabig nito ang ulo niya palapit sa kanyang dibdib. Nabigla ako. Natangay ako ng sobrang tuwa. Parang pagpapaliwanag nito sa nagawang pangahas na paghalik sa kanya. Hindi ko umibo si Lane. Wala siyang naisip na sabihin. Ramdam pa niya ang bagyang panginginig ng kanyang kalamnan sa unang halik na yon na naranasan ng kanyang mga labi. Nanonood pa sa kanyang kaloob-looban ng tamis ng halik ng binatang katipan na niya ngayon. Ang kakaibang init na pinukaw sa kanyang pagkababae ng matamis na halik na yon. Inabot ng isa niyang palad ang pisngi ng binata. Nakahiga na siya sa kandungan nito sa pagkakaupo sa bahaging iyon ng makapigil hiningang burol ng kawa-kawa. Papalubog na ang araw. Kinukurot niya ang pisngi ng binata. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Wala namang kataga na sapat para ilarawan ang mahikan ng pag-ibig. Wala namang kataga na akma sa nadarama nilang marubdob na pagmamahal sa bawat isa. At naramdaman niyang yumuko ang katipan. Hinalikan siya sa labi. Hinawakan niya ang ulo nito habang kinukuyamo siya ng halik nito. Kusa na niyang ibinuka ang kanyang bibig. Kusa na rin niyang inapuhap ang dila nito ng kanyang dila. At ang halikan nilang iyon ay naging mitsa na magpapasabog ng isang itinakda.